Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Nilangaw ang White Ribbon na rally kahapon sa EDSA kahit na may 950 organizations na sumuporta sa nasabing rally, hindi ito dinagsahan ng tao. Mas marami pa yata yung mga bantay na pulis kaysa sa mga pumunta sa rally dahil ayon sa estimate, mga 3,700 lamang ang dumagsan nito. Ano ang iyong palagay? Bakit hindi masyadong dinumog ang nasabing rally? Ayon naman kay Attorney Ferdy Topacio, magandang pagkakataon sana ito para ikundina hindi lamang ang katiwalian kundi ang cover-up sa katiwalian. Hindi masyadong maraming pumunta doon sa tinatawag na White Ribbon Movement kahapon. Opo. Na sana ay magandang oportunidad na ipakita sa kasalukuyang pamahalaan na galit na ang taong bayan sa patuloy na korupsyon. Hindi lamang katiwalian, ngunit may katiwalian na may cover-up pa. Yung cover-up na ito ay ibinamato ni Senator Alan Peter Cayetano kay Senator Ping Lacson dahil meron daw siyang ibang pinagtatakpan sa mga di umano'y involved sa flood control scam. Pati nga itong si Senator Erwin Tolpo na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, sabi niya, dapat move on na. Ang ibig niyang sabihin ay tuluyan ng huwag nang imbestigahan ang flood control scam. Kaya hindi na natin malalaman kapag matutuloy ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na natin malalaman yung mga malalaking isda, kung sino yung mga malalaking isda na sangkot sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Yan Yun ang ang problema. mabigat eh. Hindi ba may katiwalian kung lumalabas katulad sa Vietnam. Opo. Noong 2024, nagkaroon ng mga aligasyon ng corruption laban sa Pangulo ng Vietnam. Ano po nangyari? Nagbitiw sa katungkulan. Meron siyang Oo, sinasabi nila doon. Prinsipyo ba tawag? Oo, delikadesa, prinsipyo. Delikadesa, Oo, yun. Nag-resign. Opo. Sa South Korea, may corruption din, pero nananagot, nakukulong kahit dating prime minister, dahil dating presidente. Kinukulong, pinupusasan. Ang galing. Binibistahan, nililitis. Ang galing. Lahat ganon. Sa China, pag ikaw ay corrupt doon, hindi lang kulong. Babariling ka sa batok. Hindi, walang biro po. Walang biro yan. Ang execution doon ng corrupt, paluluhurin ka, babariling ka sa batok. Talagang drastic, Ano bang, may pangalan sila, Tokarev ba? Yung kanilang barel, yung handgun Opo. ng People's Liberation Army. Ganon katindi ang laban sa corruption sa China. Kinukulong, inaaresto, pinagbibitiw sa pwesto dito. Wale. Pagkatapos, eto I think, Manang Jobs, Opo. you are free to disagree. Eto na naman, ipinakita na naman ng mga Pilipino ang ating pagkabahagi. Di ba? Oo nga. Nakakalungkot. Oo, kasi itong White Ribbon, maganda ang layunin. At kami nga sa PDP Laban, nung naglabas sila, marcha! Laban sa korupsyon. Okay. Dito sa atin, tila pinagtatakpan ang mga sangkot sa korupsyon at tila pinipili kung sino ang dapat kasuhan. Di ba sabi ng ombudsman, yung kaso ni na Senator Joel Villanueva at Senator Chis Escudero ay ready na para isampa. Anong nangyari? Bakit tila nakalimutan na yung ipinahayag nila? Nakakasuhan nila itong dalawa. Bakit? May kaugnayan ba ito sa kanilang paglipat sa Gatchalian Black na di umano ay mga alay ni Pangulong Marcos Jr.? Ito, balikan natin itong rally. Pumunta sana sina Attorney Topacio pero may nagbigay daw ng pahayag na ang mga partido, mga DDS ay hindi welcome sa rally. Kaya yon, kakaunti ang dumagsa sa rally at mas marami pang pulis kaysa sa mga umaten. May pahayag
si Attorney Ferdy Topacio. Kami ay nagpahiwatig ng suporta. Sinabi namin, dadalo kami. Opo. Yung grupo, yung Rage Coalition, sina Mike Defensor, dadalo kami, anti-corruption. Yes. Ngayon, ang aming memo ay pumunta tayo hindi dahil tayo ay nakikiisa sa panawagan ng White Ribbon March. Ayun. Kasi mga obispo daw di umano, mga ecclesiastics, ibig sabihin, yung mga religious leaders ang nandoon. Tayo naman ay ginagalang naman natin lahat ng Opo. klaseng pananampalataya. Yun. Ako nga, ang isang napakalapit na aid ko ay Muslim. Di ba? Tayo ay abogado ni Pastor Kibuloy. Opo. Oo, si Robin Padilla, kaibigan natin. May mga Katoliko tayong kaibigan. Lahat. Mga Aglipayano. Opo. Paggalang lang naman po yan sa pananampalataya. Sabi namin, pupunta kami. Kasi anti-corruption. Opo. Ngayon, sinabi pa namin sa aming mga miyembro, kung meron kayong naririnig na hindi nyo gusto, kasi nalaman nga namin, kamala-mala, na ang isisigaw daw nila ay resign BBM, resign Mali. Sara. Oh. Although si Vice President Sara Duterte ay hindi kaanib sa PDP, Opo. marami sa PDP ang sumusuporta sa kanya. Hindi naman po kami hipokrito, katulad ng iba dyan. Hindi ko sinasabing si Risa Ontiveros, ha? Oo, yung iba lang dyan. Oo. Makikinig lang kami para maraming tao, para ipaalam sa administrasyong galit na talaga ang maraming tao. Di ba? Galit na talaga. Ayaw lang nilang lumantad. Okay na sana. Hindi naman kami makikipag-away doon eh. Kaso mo, itong ulalong si Nato Reyes at si Ayun. Teddy Casino, nagbigay ng pahayag, yung mga partido hindi welcome dito. Yung mga DDS hindi welcome dito. Oh, grabe. Parang nabili na nila ang EDSA, di ba? Oo, mali yun. Why? Bakit? Oh. So, ang sabi ko tuloy, naglabas ako ng pahayag. Sabi ko, Nato, nabili mo na ba ang EDSA? Anong sagot? Wala, hindi sumagot. Eto, si Teddy Casino, sabi ko, naglabas ako sa aking account sa X. Sabi ko, Apo. Teddy, pupunta kami dyan. At pagka pinigil nyo kami, kasi meron pa siyang you're not welcome eh. Unang-una, pakita mo muna titulo mo sa EDSA. Nato, ha? Sabi ko, kapag pinigilan nyo kami, Nato, puputulin ko yung baba mo. At ikaw, Teddy Casino, yung iyakin, di ba? Iyakin yan eh. Kasi nung inaresto yan eh, nag-iiyak eh. Di ba? Yang si... pangalan nito, si Teddy Casino. Opo. Sabi ko, ikaw naiyakin ka, pauwiin ka namin sa nanay mo nang umiiyak. Ha? Sabi ba naman ni Teddy Casino, kung sino pa daw sumasakay, yun pa daw ang mayabang. Well, unang-una, hindi ako nagyayabang. Matagal ko nang sinasabing magkita tayo sa mga kung ano-anong pinagsasabi mo. At di ka naman sumisipot kung ano-anong dahilan. Pangalawa, kayo ang sumasakay eh. Di ba? Kayo ang sumasakay dahil nung una, nung kayo ay nakikinabang dyan sa insertions dyan sa house, Opo. wala naman kaming naririnig sa inyo eh. Di ba? Nung speaker si Romualdez, di ba kakampi nyo si speaker? Pag sinabi ni speaker, eto ang boto. Lahat kayo bumoboto sang ayon kay speaker. Di ba? Opo. Wag niyo sabihin hindi. Nandiyan ang voting record. Pwedeng tignan ng kahit sino, i-fact check nyo ko. Nung sinabi ni speaker, i-expel si Arnie Teves, bumoto kayo in favor. Di ba? Tingnan ninyo mga kasama, wag niyo akong paniwalaan. Baka binobola ko kayo. Tingnan nyo yung voting record. Pwede naman check-in online. Noong sinasabing expel si Barsaga, bumoto kayo! Ang ini-expose ni Barsaga, yung insertions dyan. Di ba? Noong nagsasalita si Leviste tungkol sa katiwalian, meron bang sumang-ayon sa inyo? Wala! Sinong sumasakay? Anong ginawa nyo? Noon lamang naging very unpopular si Pangulong Marcos. Doon lang kayo kumilos kasi
nasa dugo ninyo na ang pagiging epal. Nag-file kayo ng impeachment. Siyempre, at that time, unpopular na, negative na. Nagne-negative na si Pangulong Marcos. Pero noong bagong upo si Marcos, tutang-tuta kayo ni Marcos. Tutang-tuta kayo noong pinsan niya na si Speaker Romualdez. Tingnan niyo yung voting record. Di ba nagsusumiksik kayo dyan? At sabi pa nga, noong mga baleta boys, pati kayo ay may baleta. kaya Although pala allegation lang yan, ay may bahid na kayo. Kaya huwag kayo magpa-ipokrito na hindi welcome si ganito. Kung merong hindi welcome dyan, dapat kayo Kasi ngayon lang kayo nagngangawa. Kami matagal na Number 2, sabi nyo, non-partisan daw kayo. Hindi daw politika ito. Pero sinong nandyan? Nandyan yung ACT party list. ACT Teachers Party List ni Titinyo, di ba? Tonching Tinyo, di ba? Di ba? Tonching Tinyo, para hindi mahaba, di ba? Initials, shortcut. Tinyo. Parang F. Topacio. Yes, or yes, J. yes. Topacio, yung anak ko, di ba? Di ba? Tama. Kayo nandyan. Bayan muna, party list yan Di ba nangangampanya kayo? Di ba kayo ay nasa, dati yung bayan muna nasa Kongreso, nasa House. Opo. Yung Gabriela nasa House. Nandyan kayo, kabataan. Party list kayo Hindi ba kayo politiko? Politiko Hindi ba kayo mga yan. politiko? Ang ipokrito ninyo Oo, Bago sasabihin nyo, politiko not yan. welcome, not welcome. Ano nangyari sa inyo? Di mas marami pang pulis kesa sa inyo? Di ba? Natabunan sila, kayo. natabunan. Mas marami pang pulis. 7,000 pulis, 3,000 sila. Di ba? Pambihira talaga kayo. Bago kami, umatras na lang kami. Alam nyo kung bakit kami umatras. Hindi dahil natatakot kami sa inyo, dahil ayaw namin ng gulo. Kasi nagagalit yung mga kasama namin sa PDP, nagagalit sa yung mga kasama namin sa Rage at kung sa ano-ano pang grupo. Sabi nila, nakikisama na nga tayo, sinasamahan na nga natin sila. Wala naman tayong isisigaw doon. Ang instructions actually namin, walang magsusuot ng uniforme ng PDP or whatever. Basta nandun lang kami bilang mamamayang Pilipino. At yang direktiba na yan, yang pag-uutos namin yan sa mga kaanib ng PDP ay isinapubliko namin at mababasa nyo sa social media Ayun. at sa mga pahayagan para sabihin namin, para pakita namin na hindi kami nagkukunyari. Kayo, anong nangyari kahapon? Anong mga dala niyong streamers doon, di ba? Mga pulang streamers. Di ba? Mga bayan muna, di ba? Wala din. Bako sasabihin nyo, non-partisan, anak ko naman, pinagluloko nyo kami. Hindi kayo ang mga taong makakaloko sa amin. Isa lang ang nakaloko sa amin, si BBM. Yun lang nakabudol sa amin, mga kasama. Pambihira naman kayo. Di ba nung unang upo ni BBM, nagsusumiksik kayo, di ba? Kay Speaker. Kasi at that time, ang bango-bango ni BBM. Kahahala lang, 31 million, the biggest vote for president in Philippine history. Nung bumabagsak na ang popularidad ni Pangulong Marcos, doon lang kayo nagagaganyang kay corruption. Nakinabang kayo sa mga pork barrel, di ba? Si Laila de Lima, dinalhan daw ng maleta. At yung mga insertions, nakinabang kayo. On record dyan. Yung ilan sa inyo, hindi naman kayong lahat. Pero marami sa inyo nakinabang dyan. Huwag na kayong magmaang-maangan pa. Wala naman sa inyong nagpoprotesta doon sa mga MOOE na sinasabi ni Leviste. Huwag yung sabihin, hindi kayo tumanggap ng 2 milyong Christmas bonus. Unconstitutional yon. Pakita nyo sa akin na hindi kayo tumanggap. Para mapahiya ako rito. Pakita nyo na hindi kayo tumanggap ng 2 million. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment below. Maraming salamat. Bye-bye.